Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions and Aperon. Check out our partners in the description. Andito tayo ngayon sa Ponte Spaces and we're re-interviewing Divico Technologies Incorporated for our Startup Podcast series. Ang Startup Podcast ay series ng Startup Podcast PH kung saan we re-invite our guests and napag-usapan natin ang kanilang business strategies and how they became profitable. We have Divico Technologies Incorporated founder and CEO once again, Eli Rabadon. Hello! GM, ganap. Ganap, Master Ganap. Kamusta? Eto, una-una, buhay pa naman. Buhay pa rin ang DV Code. Actually, no? Yep. Nung huli kita na interview, actually, you approached me, I remember tagal na nun. 2 years ago. More than 2 years ago. Yes. 2022. And actually, isa ka, pag uwi ko sa Pilipinas, isa ka sa mga una kong minute in person pagbalik ko Yes. dito, no? Kasi meron tayong special band. But ayun, no, so sa sa podcast na to, so maybe we can get updates kay DV Code and especially paano mo linid si DV Code para maging profitable. Kasi right now, you have a team so hindi ka na mag-isa dito. You have a team na medyo kailangan din ng pera. Kumbaga, Yep. sweldohan mo rin, So, we'll learn more about that. And also, syempre, paano nyo nasa-serve na maayos ang inyong mga clients and paano nyo na gagawa na maayos ang inyong mga projects. Pero bago ang Yeah. lahat, i-refresh lang natin ano nga ba ang DVCode Technologies and ano ba yung value that you create really for your clients. Yeah, sige. So, ayun nga. Simulan natin siguro sa intro talaga na what is DV Code, ano? So, si DV Code is an IT solutions company. And yun nga, technically, we're providing yung positioning na namin ngayon is yung main flagship na service namin is yung IT department as a service. Oh, lupet. Ganda nun actually, Oo, ganda nun. pero technically, it's just like yung usual na parang outsourced mo yung tao. Pero this time kasi, it's an actual team. So, let's say, for example, if you need a system sa business mo, you want something to automate, pero ang problema is, yun nga, mahirap mag-hire. And then, kung sabihin na natin na i-outsource mo yung pagtrabaho is, it's like the usual client and yung, parang siyang yung usual na client relationship, pero literal na transactional. Dito kasi sa amin sa DV Code, what makes us different is, ina-ensure namin na whatever is your interest at saka yung kung ano yung kailangan mo, hindi kami technically mag-yes man sa inyo na porket yun yung sinasabi mo na gusto mong gawin, yun yung gagawin natin. Ang inilalapag namin is, kumbaga, kung meron kaming maiaambag na baka mas cost efficient or much better na work around on what you wanna build, that's what we're contributing, kumbaga, given the years of experience nung pag-build namin ng mga products and services, no? So, ayun, kumbaga, nagkakaroon ng, aside from the scoping, nagkakaroon ng brainstorming na baka dahil doon sa naibigay mo na na anong gusto mo mangyari, ito yung parang consultation na libre na naming ibinibigay doon. And syempre, no commitment pa yun initially. Pero kung nagustuhan nyo yung parang naging kabuuan, then we will build up yung relationship na into partnership. Yes. So, Actually, ganun kami gumalaw. Yeah, ang daming magandang terms dito, no? First, napakaganda nung IT department as a service. Very new, very new pakinggan. Pero actually, when you come to think of it, obvious na choice siya na gawin. Kasi, with what you said then, you're moving away from being transactional and going into more of relationships. Kasi, totoo parang in what I know, traditionally, for a software development company, ang nangyayari, you're a software development company, merong client or merong company magpapagawa ng software, they have their wants, they have their needs. Meron pa ngayon parang meme, di ba, na ito yung gusto nung client and then yung gagawin ang daming pagdadaanan, yung gagawin is parang medyo malayo na, So, along the communication path, medyo nag-iba na rin yung no? So, dahil sa pagiging transactional din na one way, and then babalik, tapos babalik. Pero kasi medyo, ang nangyayari nga doon madalas is, sige, sabihin na natin na nabuo nung software development company yung pinagawa mo. Pero turns out, hindi pala yun yung gusto mo. yeah. So, ang nangyayari doon is technically, sinunod ka nila,
Pero Hmm. hindi ka na nila na-brief na, yun nga, baka may much better way pa to do it, na which is yun, sa amin kasi talaga openly naming sinasabi na, sige, we understand your need, pero baka puwedeng ganito natin magawa para Yeah. mas streamline pa natin. Tsaka kaysa nga hiwalay pa talaga yung dalawang entity, parang kumbaga you offer your team na Yes. magwo-work talaga hand in hand together with the client. Yup. And Yun. it's kumbaga, in terms of yung siyempre yung NDA kung talagang, exclusive yan, hindi natin pag-uusapan kung ano man yung gusto mong ipagawa, talagang okey kami dun, wala tayong problema. Kasi nga we're solving your need and at the same time sa amin yun yung ginagamit namin panggasolina sa paggawa ng ganap. Yeah. I want to know more about kung paano ito nag-ooperate ano, pero balikan muna natin yung nakaraan kasi I remember 2 years ago, actually incorporated na kayo nun ano, Yes. nung I first interviewed you. Pero yung services niyo, actually medyo marami pa yung services niyo, eh. So, puwede ba pakuwento like from that time, paano nag-iba unti-unti yung how you deliver your service and paano mo unang naisip yung idea ng IT department as a service? Okay. So, first and foremost 'no, yun nga, yung mga kasama naman namin sa company, yung mga co-founders ko, kami-kami pa rin naman 'tong nandito. So, wala naman naglaho 'no. Ang maganda lang is ayun nga, mas na-solidify kasi yung, kumbaga yung positioning nga namin. In terms of what's been changed doon nung nag-usap tayo nung 2022, actually yung context pa ng usapan natin that time is yung Play to Earn game namin, Yeah, I yung remember Gladiator si Decks. Gladiator Yes. Decks. Ngayon ayun nga siyempre ang sistema kasi 'no, ang isa sa na-realize ko dito 'no is, we tried to initially, launch the game, pero yun nga given na, sabihin na natin na wala pang something to prove si DBCon that time, nahirapan kami i-launch yun. Okay, so yun yung big na ano 'no, na pinaka Wait, naging question lang pala about struggle. that. So basically, si Gladiator Decks, ginawa niyo lang siya on your own, no? Yes, bootstrap And then yun. parang iniisip niyo na it can become profitable and then that's why you Yup. pushed it. Pero Oo. apparently, kailangan yung Apparently, yun nga, the world, don't work out that way. Which is yes, Yeah, it's talagang part. ano, Yeah. oo, it's totally fine and yun nga, talagang dun natin nakikita yung realization na what's, more important muna na kung ano yung pinakagagawin mo talaga as a business owner. So, yung nangyari nun, ang talagang ginawa namin instead kasi nga parang kumbaga hindi ka magiging technically yung tinatawag nila sa crypto na key opinion leader. Kung hindi ka naman nga nila maturing na leader dun kasi sino ka nga ba in the first place? True. So, Tama yan. what we initially built yung talagang, nangyari nung mga ganap na yun after nung Gladiator Decks is talagang to build up who we are. Na ayan, pinapakita namin sino si DV Code, ano yung matutulong ni DB Code, at saka ano yung perspectives na puwedeng maiambag ni DB Code. So, we've been so very active sa mga conferences, sa mga speaking engagements, both academies, colleges, mga universities, and then communities, at saka yung mga, private entities na nag-i-invite sa atin 'no to, gather nga yung perspectives na kung ano. Kasi ang point namin nun sa DB Code 'no, initially binild namin yung game which is si Gladiator Decks to show na capable kung tutuusin yung mga Pinoy na gumawa ng ecosystem. Yeah. Pero yun nga, ang main problem siyempre, ba't ka pagkakatiwalaan ng tao kung hindi ka nila kilala? So, Chicken and egg. instead of talagang i-launch yung game na magpilit kami na i-push yung game hanggang sa masunog kami, we pivoted muna na i-solidify yung integrity and yung reputation ng team para kapag magla-launch na kami ng game or ng kung ano mang product and services, andun na yung trust. Kasi kapag, yun nga, pag sinearch ka, well, may mga ilan naman akong mga articles kung saan ako na-feature, pero it's not entirely enough nga as the DV Code entity per se. So, what we've been doing since 2022 is talagang to build up yung reputation. And yun, awa naman ng Diyos, nandito na tayo so far. Interesting insight, Yes. Tsaka actually para siyang ano 'no, yung gagawa ng project and then ipu-push mo sa community or you get the community first,
get what they want, and then kung ano yung shape nun, tsaka mo i-build, tsaka mo Mhm. i-develop yung parang game or yung product mo. So parang ganun din Yes. siya. No? Ang problema nga lang kasi nga diyan, yun nga, if we're gonna do it the other way around, which is technically yung usual na business na gagawa ka ng product ayon dun sa problema na naiisip mo, ang laging panampal sa'yo ng mundo, well, ng mga Pilipino, sino ka ba? Yun. Kaya medyo matalas tayo sa ganun eh. Kasi sa Web3, actually, mas malala ang talangkaan doon sa usapang pag Pinoy ka, nagbi-build ka ng product, tas hindi ka nila kilala, automatic pag Pinoy run, Marami rin kasi scam eh, mga scam na. Oo, mga scam. Sobrang sensitive ng mga Pinoy sa ganun. True, Kaya, true. we ensured muna na talagang i-build up muna yung reputation. And then actually hanggang ngayon, hindi pa naman kami totally nagla-launch pa ng project. It's all about giving something muna to the community. And then from that, tingin ko naman parang kumbaga kung sa prutas, maniba na. So, malapit na mahinog yung mga bagay-bagay. Mahihinog. Malapit na tayo dun sa point na we can launch our product and services. Yeah, pero ito pala yung question kasi si DV Code, actually siya, you're a software development company, pero meron kayong expertise sa blockchain, and actually yun nga, you're building in a Web3 space, I mean, that's inside the software space pa rin naman, Yes. Pero din kayong, I think you also do websites, mga ganyan, di ba? Yes. And you also have cybersecurity expertise, Yes. So, alin dun yung parang pinaka-main nyo now na parang line, kumbaga? Technically, mas strong talaga kami sa usapang cybersecurity at saka application development or sa business process automation. Mga web apps, ganyan din. Oo, kasi it goes hand in hand eh. Na syempre, kapag gagawa ka ng application, kailangan secured yun. Kasi ano nga naman mangyayari sa application mo kung binilt mo lang pero madali lang naman mabutas. So, yun yung isa din sa talagang strength namin na ang nangyayari kasi nun is nag-i-spill over doon sa side ng blockchain. Bakit? Kasi sa usapang blockchain, mas mahalaga ang cybersecurity doon. Kasi every smart contract na isusulat mo, may kaakibat yan na possibility na pera o crypto na pupunta doon sa smart contract na sinulat mo. So, yun yung reason kung bakit talagang andun yung lakas ng loob namin to build something kasi talagang alam namin yung how we do things is yung battle tested na sa side namin. So tama ba ang pag-intindi ko na basically parang at the first you're really an application development company, and parang depende sa gusto ni client, kunyari, I mean, priority nga cybersecurity, then you add to that. And then kung kailangan din ng blockchain, you add to that. Parang ganun ba yung nangyayari? Kasi ganito ayun nga, naintindihan naman natin yung like for example ngayon may mga entities na gusto. AI tayo, di ba? Yung mga, the usual bandwagon effect na pag may bagong shining, shimmering, splendid, talagang gusto nating pumunta doon. What we do is to try to, kumbaga, help them navigate yung mga natin kasama na let it be yung partners or client na bakit naman hindi mo kailangan ng AI? Baka hindi mo kailangan ng blockchain. Kung ano yung kailangan talaga. Kasi if we're simply solving things muna and develop your prototype, syempre, usap muna tayo ano ba dapat meron dyan. Kasi syempre, naiintindihan natin, gusto natin ng mga magagandang bagay nga, yung shining, shimmering, splendid, no? Pero, it doesn't necessarily mean na yun talaga yung magsosolve nung problema mo, di ba? So, what we're doing is, dahil nga meron kaming expertise sa side ng cybersecurity, ng application development, sa blockchain, and then sa gaming din. So we're trying to balance things out na maging cost efficient din mismo sa mga kasama natin. I think parang basically, sige, i-put into perspective na natin So now you're an IT department as a service. So tama ba na parang this is how it works? You have a client, or you get a client, and then magpapadala kayo ng part ng iyong team sa kanila, and then syempre magiging part ng team na sila dun, and then depende sa gusto ni client, kunyari this is the app that we want, and then this app needs automation, so pasok si AI or something like that, or our app needs super secure, so pasok a cybersecurity expertise, or maybe our app needs decentralization or something, pasok ang blockchain. Parang ganun ba nangyayari? Ganon. Technically, yes. So, bali, ang nangyayari nga, ayun, dahil we have a community of developers nga. So, ang pinaka nangyayari doon is kapag merong tayong project, then it will be work from home
actually na opportunities sa mga tropa. And then Tropa. from that, kami kumbaga din technically nagba-vouch nung capabilities nila na dahil si DB Code ang kausap mo, what you need will definitely be delivered. And then, yun nga, kasama din yung expertise namin na we will try to help you navigate na ano ba talaga yung better dito in terms of efficiency, sa cost and sa time na ma-develop natin. Yun yung talaga pinaka-binubuo. So, actually, parang concerned din kayo talaga dun sa client eh. Hindi yung parang Definitely. negosyo lang na Oo. ito yung gagawin namin, ito yung bayad. Kasi kung for kumbaga. example, nakinig lang kami tapos gumawa ng proposal, di ba? Parang wala kasi yung emotional attachment doon na pa kung sige, application mo tapos na. Yeah, Paano yung exactly. maintenance Kaya niyan, nga, di ba? actually, ang daming hindi natutuloy eh, na ganun eh, di ba? Na parang ginawa nga nung software dev company, pero wala nang continuity kasi Oo, kumbaga yun nga yung pagiging komportable mo na is this system I'm willing to bet on my business in the long run. Nagagamitin ko ba? Kasi baka mamaya, yun nga, dahil wala dun yung sharing of perspectives na ganito namin ginawa to, alam namin yung pasikot-sikot. Parang ang gusto namin mabigay talaga is yung assurance na if we're gonna do this together, then sure tayo na it will definitely work. Ayan, tama. Ayan, about ano naman, no, about the business naman. So, actually, you've led DVCO Technologies to become profitable since you incorporated, So, alam ang sikreto kung paano kayo naging profitable and basically yun, how do you keep na kumikita ang company kasi at the end of the day, yun nga, kailangan mo rin pasweldohan ang iyong mga tropa, ng iyong mga team. Yes. So, how do you keep doing that as the CEO then? Oo. So, ganito siya, no? Technically perspective. Okay. Para malinaw lang. Hindi pa kami yung tipong company na profitable, na talaga may profit, na may dividendo at the end of the year. Hindi pa siya ganong context, no? On our stages of this moment is talagang we're ensuring lang muna na it is sustainable doon sa operation expenses. Yes. Na talagang in-ensure muna natin na yung mga kasama is talagang may panggasolina. Exactly. That's the most important actually. Kasi nga, the point is, kailangan dun sa monthly, meron tayong pangkain. Pampamilya. True. Kasi the point is, doon sa side ng profitability, when we say is profitable, talagang meaning may successful na ibinibigay na tayo kumbaga na product doon sa mga consumers natin. And then sa side pa ng client natin, may markup tayo. Wala kaming ganon. To put in context lang, sa amin, no, ang context nung sa IT department as a service kasi namin is talagang it's for the sake na magkaroon ng sustainability yung team basically, habang gumagawa kami ng products namin. Kasi eto, no, si DV Code, well, sa atin sa startup podcast, no, ang ginagawa talaga namin dito is yun nga, we're trying to contribute, no, which is nandun yung ating logo, nakakatawa every episode, no? So, mga ganong paraan, we want to spark yung, kumbaga, in terms of marketing, hindi kami nagmamarket nung who is DV Code talaga actually na nag-hard sell papunta na, i-avail mo kami, ganito, ganyan. Hindi kami naggaganon, no? Wala kaming heart effort for that. Kasi we want to keep it na kung sino man yung lumapit sa amin, it's from referral or kung meron man kaming kailangan nga na something doon sa mga potential partners, we're offering yung aming potential o yung aming capabilities doon sa kanila, and we try to build yung, sabihin natin kumbaga partnership na may halong rev share. So, ganun yung ginagawa namin, no, na habang sabihin na natin na wala pang product, we try to put up yung IT department as a service sa mga clients and partners. And then, syempre, habang may mga nakikilala tayo along the way na potential partners na baka maging co-founder natin sa other services, we're trying to build up naman yung mga proposals doon. So, nandun tayo sa stage na yun. And aside from that, no, is, dahil nga, yun nasabi ko kanina, no, na we're solidifying yung integrity and reputation ng DV Code mismo, nandun na kami dun sa stage sa side ng community building na meron na kaming mga actual partners dito na gumagawa na mismo nung para sa B2B at saka B2C na
kumbaga technically are ng DVCode. Na it's talagang revenue sharing na kung may ma-close doon, rev share tayo. Ganun ang sistema. Wait lang, this rev share, what do you mean by rev share? Revenue sharing. Yeah, and paano siya nag-work? Meron siyang it's either sa usapang pag na-close, may commission siya, or kapag may actual service na na-running, meron siyang porsyento doon. You mean so yung client nyo, kayo yung gagawa nung parang app, and then pag yung client nyo may kumita, may part din kayo dun. Yes. Yan yung pinaka-binubuo namin na setup. And we have few as of this moment na hopefully mag-live na. It's either this coming Q1 ng 2025 or yung mga iba namin proposals is finally maisip nila na mag-signing na. So nandun sa stage na. Kulayan na. Siguro to name up a few in terms of yung mga na-build na namin na community, no? Actually, nasabi ko to sa si number 1 is si Layer 0 Cooperative. So it's a pending registration na co-op ng mga professional in terms of Web3, no? So we have created this group na nandito yung mga ilan sa mga sabihin na nating builders sa Web3 na nagtutulungan, no? And then habang ongoing yung registration ng Layer 0, we have spawn up yung tinatawag na community sa Bulacan, which is Web3 Bulacan. So it's the same team din naman ng mga nasa Layer 0 but more on talagang community building and giving out opportunities sa Web3 na makita ng mga tao na this might be the one of the future of the internet and ng mundo natin, no? Na, ayun nga, meron na kami mga ilang events and collaborations na nagawa na from that, syempre, at least meron tayong sabihin na natin na ganap na sarili nating na-organize. And then, from that, syempre, may mga, yun nga, nakikilala tayong bago na potential na kakolaborate or meron tayong mga community members na talaga now on board na nakikita nila yung opportunity sa Web3. So, yes. Okay, na-gets ko na yung parang structure and yung parang utak, yung nangyayari sa utak mo. So, basically, ang core nyo talaga ng DVCode, correct me if I'm wrong parang to make these projects, to make this Web3 projects. Pero syempre, I mean, other like yung mga sikat na mga coins ngayon, sila, for example, sila Solana, yung mga ganun, yung mga sikat worldwide, they fundraise or they ICO, they offer their coin para pang fund ng project. Yes. Kayo, hindi kayo ganun. Actually, bootstrap kayo. Ang ginagawa nyo, you offer the software development or the IT department and service para pang fund ng project. Tama ba yun? Yes, exactly. Kasi yun nga, total nasabi mo na yung about sa ICO. Number 1 guest sa atin, ito nga, si SEC, mainit dyan. Actually, true. So, kailangan may secondary license ka kung gusto mong mag-fundraise ng token, no? Na which is, dun sa side na yon, syempre, napakalala ng compliance dyan. Kasi malaki naman talaga mga scam Kaya talagang nandun lang kami sa point na if we can grow this organically. Interesting. Organic, tama. Kung ang pinakamangyari is makita nga ng mga tao na they appreciate the product and service that we are offering, then automatic, hindi natin sila kailangan bentahan ng pangako na token, di ba? Na if your product is actually working for them, di ba? Na sulit sa tingin nila, then might as well we can build yung kumbaga liquidity sa term ng ng crypto na yun yung parang magiging value ng token mo. Pero yun it's a long game. Matagal pa yon, pero wala pa kami sa ganung stage. The point is yun nga, sa amin technically sa DVCode is we're a tech team, okay? So we're trying to build reputation and integrity sa labas na yung mga mismong nagma-market sa amin is yung talagang who appreciates our service and who were kumbaga collaborated with us within those years of grinding na yun nga talagang kahit papaano nagtutulungan na tayo na kumbaga sabihin na natin kung kami sabihin na natin may sitwasyon siguro na problemado kami sa sustainability. Tol, baka may ganap naman tayo pwede magawa. So it can be something like that na nagiging natural na lang na para tayong lumalapit sa kaibigan natin. Pero in a sense, gumagawa tayo ng business. Yun yung talagang parang kumbaga natural progression na gusto natin makamit dito na
I'm quite proud to say no na dun sa side ng Web3 Bulacan, this is what's currently happening to us. Na talagang kung merong potential na collaboration na pwedeng gawin, eto kausapin natin ganito ganyan para maka-build tayo ng event or ng something na magiging fruitful on both ends. So, yun yung madalas na nagagawa na namin ngayon na so far naman talagang nandun yung sustainability in mind na walang kumbaga na-exploit along the way. Ang pinaka-best mantra talaga dyan is win-win na scenario. Yeah, tsaka kaya pala super halaga rin ng trust and integrity. I mean, in the crypto world kasi medyo siya eh. I mean, maybe mali ito, pero parang kaya yung iba nagtitiwala sa certain coins, certain crypto tokens kasi because of the economics, because of the money na they hold it and then syempre aasa ka aangat yung price. Pero here, parang different take siya no na kumbaga trustable company na kayo eh. So yung project nyo, susuportahan yan ng mga tao kasi they believe in your integrity na hindi nyo sila iraragbol, hindi nyo sila i-scam. Exactly. And kumbaga it's part of the entire community. Yep. And I remember lang parang actually mga ibang software development company, uso yung parang Pareto rule 80-20 na meron silang 20% ng clients na nagbibigay ng 80% ng kanilang kita. Parang yun yung main main na pinagkukuhaan ng pera. And yung 20% na kabila, parang yun yung for the side projects, for investments like yung sa inyo nga. Medyo investment pa yung project. Kasi diba, hindi pa sure kung profitable. Pero maybe in the long run, pwedeng papalo yan. So, in the long run, kumbaga, nabibuild nung 20% ng clients yung core nyo, yung core financing nyo, and then nag-iipon na kayo ng balak para later. That's what we're doing really right now. Na talagang heavy kami in terms of sa side ng R&D na tuloy-tuloy lang. And then sa usapang sustainability nga, ayun, at least talagang buhay tayo buwan-buwan. And then we try to experiment and pivot kung ano man yung talagang ganap na pwede natin gawin. Sustainability side, tsaka R&D side or pala medyo experimental side. Ang gandang structure ng ganong company, By the way, so ang team ninyo or yung tropahan ninyo, gano'n ba karami ang mga developers ninyo? We're super lean, no? So, sa team is 10 lang talaga kami. So, ever since. So, talagang nandun lang kami sa point na hanggat kaya nating tangkihin yung ganap, then tuloy natin. Kasi, ganito naman kasi sa software development, no? Kung yung project is sabihin na natin na talaga na scope na natin yung mga bagay-bagay, kaya kasi yan talagang tapusin ng devs on a short period of time, depende sa expertise, no? Okay. Kaya that's why important din talaga yung proper testing for that. Pero the point is, kapag sabihin na natin usapang prototyping and then MVP, diba? So, as long as natapos mo yung end-to-end, technically, tapos na yung project. So, sa side ng DV Code, we are able to do it na sabihin na natin around 1 month or 2 months, meron ka ng testable version niyan. And then, 3 to 4 months niyan, more on iteration na lang na ano yung papagandahin mo, ano yung mga bugs so far. So, within 4 months, tapos na namin yung project. Technically. Ilang tao sa isang project? Madalas kung sakali naman, sabihin na natin kung mabilisan lang naman at saka wala naman ang sanang pandemic, di ba? So, it can be one front end, one back end, and then graphics. And then, minsan, isang full stack. So, depende sa So, parang, di ba, IT department sa service. So, you have your client, and then you talk with them, and then parang maisip nyo in your company na maybe yun nga, maybe 4 or 3. Yes. How about yung scoping? Paano ba siya nangyayari? Kumbaga, dun sa scoping kasi upon exploration, so kung nasabi na niya, and then, yun na, kumbaga, it's either mag-set pa tayo ng next session for scoping itself with that team nila, na ano ba talaga yung gusto nila. So, ikaw as the CEO and communicator ang gumagawa na nun? Minsan ako, minsan yung ops namin. Kasi ang pinaka nangyayari talaga dito, yun nga, yun. Ako, madalas akong lumalabas talaga ngayon to network and to... Well, as the CEO. Wala tayong choice. Ako, gusto ko mag-code talaga, kaso ito yung katotohanan sa mundo. Actually. Pero, ayun, ako yung nagko-communicate nga sa labas and technically, ako yung parang walking billboard ng team.
Another question, kasi minsan yung mga software dev team sa mga, lalo sa in a corporate setting, merong mga business analyst, yung parang ano yun, nag-translate nung client needs into the Yes. mga flowchart, ganyan. So, paano nag-work yun sa inyo? So, yun nga, Meron din kayong business ang analyst? maganda naman doon talaga, no, is during the scoping, Yun na. yan yung ginagawa natin. So, it's built-in na mismo talaga sa team na ina-analyze natin ano yung pinaka talagang needs niya. And then doon pumapasok yung sa consultation namin na baka ito yung pwede natin magawa. Tsaka maybe no, bawat isang dev, kaya na rin yun, kumbaga. Kasi kung yung dev na yun is in communication na talaga with nasa loob na siya ng team So, hindi na ganun ka kailangan pa ng translation. Yes, Kasi diretso nang nakakausap no? What do you think? So, ganito naman yan, no? Mahalaga pa rin talagang may project manager. Ayun, yung isang tanong, project manager. Kasi, syempre, para hindi maligaw yung mga devs natin na nasang part na sila, talagang mahalaga yan na may nagtatrack nung part na yun and then meron tayong sprint. Ang tawag doon sa software development is yung agile. No? Agile. Na kung saan every week meron tayong kailangan tapusin. Pero yun nga, kung expert kasi yung sa side ng devs, technically yung mga ilang kailangan gawin dyan, natatapos niya yun na mabilis. So, yeah, depende talaga din sa pag-manage. Actually, true, ang ganda rin ng ganang structure nga na as a service kasi maybe yung mga ibang roles na in a corporate setup na medyo hierarchical is baka redundant naman pala talaga, no? Kung ganito yung magiging setting nyo na arm na, kung nagiging IT arm na kayo ng company. Kasi ang point lang naman namin talaga dyan, no, is yun nga, number one, kung kukunin mo kami, we're ensuring na we're the most or cost efficient true. na option that you can have. And nandun din mismo yung pag-ambag ng expertise na hindi ka, kumbaga, mapupunta sa pitfall na pag pinagawa mo yung system na yan, magsisisi ka lang pala na so super agile din kayo, no? Pero ito isa pang question. Paano kung yung client is may specific niche ng industry? For example lang, kunyari, healthcare or agriculture or education. So meron ba kayong specific, kumbaga need rin aralin ng team ninyo or how do you deal with that? Ganito siya, no? So far naman kasi ang software development is industry agnostic. So talagang kung tutusin, kung gusto mong pagawin niya ng kung ano man, wag lang paggawa ng racket, ano? Kaya niyan, basta anything na pag sinabi natin software, it can be used naman sa any setup na required mo. Maliban na lang kung may mga external hardwares na kailangan i-connect dyan. Yun yung mga may talagang kanya-kanyang specializations. Pero kung sa usapang database yan, sa usapang application per se, kahit anong industry pa yan, ang software dev ay software dev. Yeah, true. Ang ano niyan, ang inaaral niyan is pang mobile ba yan, o pang web ba yan, o pang desktop ba yan, things like that, no? Pero ang maganda kasi sa technology is meron ng mga cross-platform programming ngayon na kapag kinode mo for mobile, turns out pwede na siya for web. Ayun pala. Pwede na siya for desktop. Paano kung yung client may specific language or something na kailangan? I'm not that familiar. So, ganito siya. Kung for example, may specific siya na language na kailangan and hindi siya compatible sa amin, hindi na namin siya kinukuha. Ganun. Kasi nandun kami sa, syempre, ang gusto namin i-offer is yung kung saan kami magaling. Yeah. Kaya kung hindi yun yung kailangan mo, hindi kami yung okay, that's good actually. So, hindi namin pinipilit yung sarili namin na i-push yan. Kasi nga, gusto namin mag-focus dun sa, alam namin, expertise namin na hindi kami magiging burden dun sa client. True. Yes. Parang yun din yung positioning nyo, no? Na ito kasi, in the market, you have to position yourselves din, na may software development kayo. And apparently, meron kayo certain expertise actually, na kung hindi ito kailangan ng client, huwag na lang, di ba? Oo. Kasi ang point naman namin dun, generally speaking, most of the softwares can be coded in any languages naman. Yeah. So, meron kaming specialty and expertise. As much as possible, doon namin lagi gusto i-code. So, ano nga ba? Pero kung may gusto silang programming na iba, na yun talaga yung gusto nila, hindi namin magagawa. Kasi dito nga kami focus. Ano nga bang expertise nyo? Ang expertise namin na language talaga is sa TypeScript. Ano yun? Sorry? TypeScript. Para siyang technically subset siya ng JavaScript. Okay. Na compatible yan in cross-platform. So, yun yung pinaka ginagamit namin talaga na language. Interesting. So, yeah. Kapag hindi TypeScript, sorry. Kaya ganun lang. Pero yun nga,
Sa ano 'no, sa mga client naman, wala kung tutuusin ang gusto naman talaga nila is to True. have their systems built. Yeah. Wala naman silang pake dun sa language at all 'no, maliban na lang kung may geek siguro dun sila nakatabi. Ayun nga, so parang minsan dun kung magkaroon man ng argument, we're trying to emphasize na lang na eto kasi yung benefit, et cetera. So if it's something na umokey sila, di happy. Kung hindi, okay, hanap na lang ng iba ulit. Ganun lang. So baka meron diyang client, no, or possible maging client. So feel free to invite muna. Baka may nakikinig na gusto magpagawa ng application, mobile, web. So sige, how can they contact you? Habang nasa Okay. gitna tayo ng ating podcast conversation. Sige. So first and foremost, you can visit yung dvcode.tech, yung aming website, or you can email us at hello@dvcode.tech, or you can simply search us sa Facebook, which is pinaka-active kami kasi mga Pinoy lang naman yung mga kasama namin, no? So it's DVCode Technologies Inc. It's a verified Facebook page. So yeah, ganap. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Ayan. Speaking of clients, so ikaw as the CEO, kanina na-mention mo na, no, na medyo word of mouth din kayo in referrals. Pero how do you get clients? And paano kung dumating yung point na kailangan mong sweldohan yung team mo pero wala ka bang client na nakukuha or something like that? So how do you deal with that? So ayun nga, kasi sa amin talaga, no, wala naman kaming parang backer na VCs and such. So talagang entirely bootstrap ang operations namin. Prangkahan lang. Ako, transparent ako sa mundo. So, which is, ito naman talagang ginusto namin to ng grupo na kung mangyari man na wala talagang client, tagtuyot talaga yun. That's how it is. Pero syempre, bilang responsableng leader talaga, we need to ensure na dapat tuloy-tuloy yung sustainability natin. Kasi yun naman din yung kagandahan pag solid yung foundation ng grupo mo, no? Yun nga, hindi, yung team namin is talagang we have committed ourselves na gawin itong si DVCode as the endeavors that we want to pursue. And ang pinaka nangyari dito is talagang strong yung bond ng team na hindi siya yung tipong pag walang sahod, parang empleyado yung touring. Hindi siya ganun, no? We're co-founders dito. Nataon lang na ako lang lagi yung nakakasawang nakikita. Pero we have a team na mga kasama ko mismo. So profit sharing type din kayo, parang ganun through thick and thin talaga ang pinakagalawan namin na yun nga, I really appreciate din yung team ko for this kasi kung wala sila sa likod ko, hindi to mangyayari talaga yung mga pinagagawa ko sa mundo. Nagtatanong na nga yung mga iba, sabi, ang nangyayari si Ellie, paano ganap sa labas kung ano-ano pinaggagawa? Ano kayo nangyayari dito? Pero yun nga, we have yung team na talagang tatrabaho non-stop kasi I'm quite humbled na nagtiwala sila sa akin as their leader to pursue this. And talagang nagigets nila na it's a long game talaga na hindi porket kaya nating gumawa ng games tulad nga nung podcast natin, 'di ba? 2 years ago, na porket kaya natin gumawa ng games na complete natin, magiging magically profitable agad yan. It's a long game na, sige, andito si Gladiator Dex, naka-bank muna, and then yung mga iba natin is paparating pa lang. Habang ginagawa natin yon at ayun nga, habang nagko-collaborate and kakakonect tayo sa mga potential partners, sana makita nila at ma-appreciate nila yon and finally, kumbaga, offer na natin yung B2C side natin, which is yung mga games and services na pwede nating i-launch for public consumption. For now, nasa B2B talaga muna. Okay, gets. Pero that's maganda yun. So itong
10 nga ulit kayo, 10, 10 no? Tama ba? Mhm. So, solid kayo since simula. Kayo talaga yun. Wala pa Yes. nadagdag, wala pang ano. Wala pa talaga so Oh. far. Mm. Oo. So talagang ayun kung nakita mo yung cover photo ko sa Facebook, yun kami yun. Okay. Sige. Yeah. Pero syempre may mga instances na yung client may needs na loaded yung aming core team Okay, kumbaga. oo. Ino-offer namin yun ng project based sa mga Iba tropa pa. sa Sa iba- community. Oh, Yes. okay. Ganun siya. Pero yung talagang we keep it lean talaga na yung core namin is yun yung ine-ensure namin na sustainable. And ano no, you don't have to say clients or yung dami. Pero parang so far ba tuloy-tuloy, I mean, ano siya, more of isang onting clients na tuloy-tuloy or maraming iba't ibang clients? Yes. Alin dun? Oo, ang nangyayari talaga sa amin is quality versus quantity, no? Na kung etong client or partner is willing naman tayong pondohan ng sabihin na natin mas stretch natin na 6 months or 1 year okay. or 2 years. Oh, may ganun. Then from that, ang meron kami ngayon is 1 year. 1 year. Yun. Okay, I mean, So, okay yun kasi ang as the CEO para medyo magaan at sa loob least, na magaan na, no? Na ganun yung pinaka nagiging setup namin na we try to secure lang ng few na for 1 year. And then from that, kung okay na, pwede makapagtuloy na tayo ulit sa R&D. Tama. Kasi yun nga, I mean, gusto na rin talaga gawin yung R&D and yung games, ano. So, kumbaga on the sustainability side, piliin nyo na yung few pero long term kasi yun talaga yung pinaka-sustainable financially. The most profitable thing that we can do is yung sariling product and service talaga natin na technically kung naka-IT department as a service kami dun sa manpower side, yung future talaga na gusto namin is makabuild ng software as a service or ng games mismo na pwede nating ma-offer sa mga consumers. So yeah. Yeah, itong next question, hindi ko alam kung ganun ka-applicable kasi I think mas pang B2C ito. Pero what do you think of customer feedback? Maybe we can talk about this on the B2B side, yung mga clients nyo na ginagawa nyo ng apps and even yung sa, nung linunch nyo yung game and ano. So, what do you think of customer feedback? Gano'n siya ka-importante? And how do you, kumbaga, iterate or how do you apply that in what you do? So, ganito siya, no? Siguro for context din kasi nasa usapang DBCon tayo, no? Sa side ko kasi as individual, galing ako sa private server side. So, naging server admin ako and / community manager since 2007, 13 years old. hanggang ngayon naman yung team ko sa private servers ongoing pa rin. We are actually doing B2C doon kasi yung mga players namin na naglalaro ng laro, ano ba yung better way o ano ba yung gusto nila. So, pinakamahalaga ang feedback kasi mas matutuwa silang gamitin yung service mo o laruin yung game na ginagawa mo kasi nga, nakikinig ka sa kanila. Pero what's the most tricky part there is hindi lahat ng feedback good for the system o good for the game, no? So, yung pag-manage mo nung feedbacks na pwede mong kunin, anticipate mo lagi, meron talagang may magtatampo, meron may magagalit sa'yo. That's how it is. Talagang kapag namili ka yung scenario, merong portion na may magtatampo sa'yo or merong portion na matutuwa. How do you manage that? Ganun talaga. Baka iba mag-quit, di na magbayad or something. Ganun talaga. Pero yun nga, still, you need to emphasize na ito yung gusto mong gawin and talagang pinlano mo tong maigi base dun sa mga feedbacks na timbang mo. So, ito yung magiging output. Pero yun nga, in terms of business naman, no, so far, mahalaga talagang makinig and then how you implement na ma-convey at mag-resonate sa kanila, that's another talent din talaga. So far naman yun, tingin ko naman blessed naman tayo dun sa side na yun na marunong talaga tayo makinig sa kung ano mang nais ng mundo. So, wala tayong problema. On the yung B2B side naman, what do you think about that? Yung apps that you make for your clients na medyo regular. Paano naman din mapasok ang customer or client feedback? What do you think? So, ang feedback naman dun mostly talaga, no, is yung kapag nakita nga nila at na-appreciate nila na ito na yung MVP, finally, gumagana na. So, we're trying to ask them din kung kamusta na ba? Ano na yung, meron ba tayo problema? Na constant communication naman din. Ayusin, di ba? So, nandun ako din mismo, no, on top ako dun sa mga yun kasi yung
sa messages ko talaga, minsan may mga So, ikaw ang nag-require. pinakakausap ng mga client? Ikaw lagi or? Meron tayong team for that. Okay. Pero sa akin din kasi, talagang approachable naman Ikaw ako. buka, tsaka ikaw Hindi buka. naman ako hindi naman ako nagsisinzone, no? So, talagang as much as possible, kung kaya ko sumagot dun sa part na yon, and syempre, makapagbigay din na consultation and yung feedback nila makuha ko, the better. Kasi nandun yung way din syempre na baka mamaya may kailangan din kaming i-improve sa side namin. Or yun nga, baka may problema sila. So, might as well try to converse with them then keep them warm. Well, tsaka yun din naman kinaganda ng IT department na sa service po. Ulit ano. Pero, I mean, ano siya constant communication siya So, Yes. parang kasama na rin talaga sa relationship, partnership, yung feedback, yung customer feedback, ano. Yes. Pero ang ganda nung sa may B2C, mag-iba talaga yun, no? Iba ang customer feedback ng B2C tsaka ng B2B. Kasi it will really affect yung cash flow mo pag lumagapak ka ng desisyon. Nako. Nakita natin siguro ang sample dyan. For example, si Unity. Game engine. Kasi technically B2B sila kasi yung mga game developers yung client nila. Pero bigla nilang out of nowhere lalagyan ng bayad yung licensing per install. So nakakatakot yun. So yung mga ganun siguro, yun nga, kailangan talagang if you want yung sa system mo or sa game mo na may i-implement ka, might as well try to lapag muna, and then kung gusto nila, tsaka mo implement, di ba? By the way, since you mentioned, yung ginawa na pala yung game, si Gladiator Dex, paano siya ginawa? From scratch or may game engine? Paano ba yung mga ganun? Yun, number one. Kaya ako nasabi sa Unity, kasi si Gladiator Dex, Unity yun. Okay. So, ang epekto sa amin yun, di ba, as a game developer, mukhang kailangan naming maglipat ng engine just because of that. Kasi nakakatakot yun. Imagine, parang every install yata, $0.1 US dollars? Every install lang, ano? Ng laro. Web browser kami na game. It means every request. Nakakatakot. Nakakatakot ka? Oo. Ganun? Masusunog ka. Legit, magkakautang ka. Kaya, sino magabayad? Ikaw as the developer? Kada install ng game mo ng ibang tao. Libre mo in-offer. Paano yun? So, anong nangyari? Si Unity, nag-step back. Yun yung problema, I mean, technically, rev share yan Pero, problema dyan, since si Unity ay more, para siyang SaaS di ba, na nagsusubscribe, hindi direktang nakausap ni Unity yung mga developers, mga clients niya. Yes. So, parang na-drop the bomb bilang yan. Tapos, ayun na. Then wala kang choice. Dahil kailangan nila kumita. Exactly, di ba? Kaya mahalaga talaga yung feedback sa usapang ganon na nakita nila, nagprotesta yung mga tao. Talaga ba? Yung iba talaga, naglibak na kasi nakakatakot yun nga So, parang mangyayari dyan, ang makikip ni Unity, yung mga developers na talagang malalaki. Pero yung mga medyo small time, yun yung mahihirapan, no? Kasi yun nga yung lumalabas doon na parang mas kikita kasi sila doon sa mga maliliit. At nakakatakot yun kasi mababaon sa utang. Still, the point is, yung relevance na conversation na to doon sa usapan natin is, in terms of feedback and ano yung next iteration mo, it will entirely depend doon sa na-collect mo na data. Na kamusta naman ba sila, ano ba yung pwede kong ma-improve, and kung hindi ako gano'ng profitable, ano ba yung pwede kong magawa, na hindi sila magugulantang tulad nung sitwasyon na yun. So feedback is very important, whether B2C or B2B. Wow, nice conclusion. Ito, isang medyo personal question lang, Ellie. Nung bata ka ba, minagat mo nung 2007, ikaw ay 13 years old, at nag-admin sa mga server, nagka-idea ka na ba noon na magiging ganito ka ngayon? Magiging CEO ka ng DVCode Technologies and may linilid kang team na gumagawa ng mga applications for companies and nag-R&D, gumagawa ng sariling games? Dati pala ba may ganun ka ng parang outlook? Actually, hindi. Kasi sa akin lang talaga, nung time na yun, niisip ko lang paano talaga ako makakain. Kasi ayun, talagang nanggaling kami sa kahit pa paano naman na sabihin natin na sustainable din naman yung family namin. Pero may mga times sa amin talaga na ito, hindi ko to kinakaya. Pero may panahon na yung kanin namin na panis na tinatry pa namin i-rehash para lang makain ulit. So, ganong klaseng kahirap na buhay, no? Kaya nandun ako sa point na as much as possible, syempre, yung oras na gusto nating i-google sa isang bagay,
maging makabuluhan. So, anong nangyari nun habang yung mga tropa ko nagdodota, ako nag-aaral. Talaga ba? Oo, Wow. Kasi imagine pa Sa com shop? Oo, sa 2007 sa com shop, mga katabi ko nagtatrash talk. Ako naman, tahimik ko. Kakaiba. Nag-aaral ako dun sa Wow, computer shop. coding ka na nun. Oo, kasi Nice, nagkaroon kami ng deal nung may-ari nung shop na sabi niya, Ellie, may computer shop ako, bantay ka dito. In exchange, subukan mo aralin to. Kasi hindi ko alam na may private server gaming dati. And then, yun nga, habang nagbabantay ako, tinatry ko aralin nice, parang anong nangyari doon, nakapag-spawn ako ng sariling version ng server. Nang ano palang laro yan? Anong ano yan? Server? Run online. Run. Ano ba dito pala dati? Run. Yeah, sikat yan dati. Oo, ngayon, nangyari, yung server na yon, ang pangalan nun, Gumaok Server Run Online. Kasi Gumaok sa GS Run. Akala ko ganap na nun. May ganap na ba nun na ano? Wala pa. So ngayon, ang pinaka nangyari doon is, yun yung isa sa nakapagpukaw sa akin ng realization na way back 2007, kung dito sa mga computer shops na to is bumibili sila ng items sa akin para doon sa game. And then, dumating pa yung panahon, nakaganon yung t-shirt ko, may mga 20-20, 100-100. Bumibili ng mga in-game items. Oo, bumibili sila ng in-game items. Tapos dumating na yung panahon na ang tawag nila sa akin, admin! GM! Bata ka pa niya, no? I mean, oo, so, kaya, dun pa lang, nakita ko na may potential talaga online. So, yeah, kaya actually yun din yung main hugot ko bakit ako nasa crypto kasi naranasan ko yung naniningil para sa in-game items sa cash hanggang naging Western Union, Smart Money. Yung mga ganun. Hanggang nag-remittance tayo na PayPal din tapos hanggang na naging cards yan tapos ngayon nasa crypto na. Super na-appreciate ko yung way how we handle payments talaga sa crypto. Kasi naranasan ko yung struggle na yun na paano ka nga maniningil sa client mo, automatically na hindi ka na naabala. Kasi naranasan ko yung manual way of payment at ang tagal nung, kumbaga, dumating kasi sa punto no na umabot yung players namin sa private server ng thousands. Nakapag-total of parang around 7,000 plus kami na gamers across the servers that we are handling dun sa mga B2B partners namin, no? Pero kami nagmamanage. Ang laging struggle dun sa mga players. Ang tagal naman ng namin nung item. pagbili ng items. Kasi nga, i-verify mo, bayad pa talaga o hindi. So, yeah. Galing. Parang sa akin, no, kung yung tanong mo, naisip ko ba na parang maglilid ako ng team na magiging IT solutions, hindi talaga eh. Kasi nga, parang anong nangyari doon, natural progression sa akin na ito na yung nangyayari sa buhay. Kailangan natin kumita. And then, meron tayong ganitong talento. So, yun. Ang pinaka naging hugot talaga namin nga sa DV Code is why we establish it is kung kami nung panahon na yun, walang crypto, nagtatry kami mag-build ng mga systems na dahil trip lang namin, kumita o hindi, okay lang, why not subukan nating mag-build sa crypto na mismo na dito may potential. So, yeah. At hanggang ngayon, yun pa rin naman yung ginagawa namin. Pero, nare-realize nga lang natin na we need these components na mag-mature na yung reputation and integrity, yung how you handle yung comms mo, how you collaborate, and syempre, yung mga relations that you build na sana, pagdating ng panahon, kung hindi man ngayong taon, di ba? Years to come, na maging mature yung mga components na to and finally maging profitable. Na magkakasama. That's the end goal. Actually, I'm amazed. First of all, salamat dun sa com shop. Ano na yun, na yun pala ang talagang nagsimula ng yung coin drop. Tsaka, ang pinagusto ko dito, Ellie, kasi, yun nga, it's natural, Yung iba kasi, I mean, not to, to say, kung kumbaga to angle it badly, pero parang, yung iba, nag-aaral ng software dev, ganyan, para yumaman talaga, para, I mean, because it's hot industry, Pero yung sa'yo, parang natural progression siya na na-experience mo, and nagkaroon ka ng pain point nga with the payments, Kaya, nung dumating yung crypto, hindi siya parang sasakay ka sa crypto. Crypto somehow became a solution for you din, no? Yes. Kasi na-feel mo talaga yun, no? Kasi crypto nga naman is parang,
internet money, and it's fast and it's secure, di ba? And that's Kasi bro, basically it. eto na lang siguro tanong ko sa'yo. Technically speaking sa'yo, paano ka nag-handle ng collection sa atin sa Yun Startup nga. Page Podcast, di ba? Ikaw din mismo ramdam Yeah, mo yung yeah. struggle. Actually, Like, alam mo, nahihirapan Oo. ako, to be honest kasi exactly my point. yeah. So, Lalo na kung cash yung, I mean, bank transfer, Mm. cash, iba-ibang sources actually. Tapos, sa yun. Anyway, diba? totoo. Kumbaga, how you handle and track those part of automation sa buhay mo. Yun yung, kumbaga, yung sabihin natin struggles and benefits nung nangyari sa akin Secure. throughout the years. Yeah. Nakita ko siya na baka pwedeng maging solusyon din to sa mga makakausap natin. That's why we're really vocal na ayaw namin maging transactional lang the moment na mag-collaborate or magpagawa ka sa amin ng kung ano man, na we're really offering you the best of the best base doon sa na-experience namin. And then from that, hopefully maging masaya tayo lahat, di ba? Tsaka actually, alam mo, ito medyo i-share ko lang dito sa episode na to. Kasi I really, kumbaga fan ako ng blockchain, especially with Satoshi Nakamoto, yung pinakaunang paper ng Bitcoin. Pero alam ba, dati may mga nag-comment sa Startup Podcast page na nung natuwa sila kasi nag-interview ako ng startups, Filipino startups. Tapos nung nag-interview ako ng Web3 startups, ayaw nila kasi scam daw. I mean, may ganun talaga notion Diba? Pero, ayun, gusto ko rin mapaalam sa mga tao na blockchain is actually something good na it's a secure way to automate money transfer in the internet. It's actually a good technology. At yun nga din mismo, no? So, naranasan mo yung struggle din na kapag nag-content ka ng Web3 related, parang scam ng tingin nila. That's the main reason why we're really active doon sa reputation building and integrity. Para kapag may magtanong sila na may mga active Web3 companies dyan, hopefully makita nila si Divigold. Number 1 na agad si Divigold. Hindi naman number 1. Pero ang mahalaga is makita nila na kung tutuusin, merong mga actual builders sa Web3 o yung mga gumagamit ng technology na to na here in this very industry na we're trying to solve things para doon sa mga pangangailangan natin sa puntong iba. That's really the point. Yeah, exactly. Pag dumating yung puntong nag-interview ka ulit, at least, di ba, na alam na nila kahit paano yung blockchain and things, di ba? So, yeah. Mapag-usapan pa yun. Maybe next time, magbigay tayo ng podcast episode solely for blockchain. Pero, mapag-usapan pa yan. Anyway, mag-1 hour na pala tayo. Kalahin mo yun. Bilis ng oras, no? Last question na, Ellie. So, ano nga bang future kay Divicode pa? Well, andun yung structure nyo, na may sustainability, then may R&D. Pero ano ba yung plans niya pa talaga into the future? Ano ba yung vision pa talaga? Growth potentials? Will you grow the team pa? Will you grow your client base? So, ano bang future? Ang future talaga, no, is to finally launch the products that we've built. Ano ba example ng mga products pa? So, meron kaming ganyan. Number 1, Signaglator Dex, yung Glator in-game. I-relaunch na ba siya? Or Yeah. Technically, hindi naman kasi namin siya na officially launch na tuloy. Kasi nga, given doon sa mga pain points na na-realize natin na, which is yun yung sinold natin throughout the years, so far since 2022. And then, meron kaming yung isa pa na binibuild. Ito, first time kong ma-disclose to sa atin. No? Ang pangalan niya is Connect. So, it's an alternative monetization solution sa mga content creators. Pinagit mo sa akin yan dati nung nag-meet tayo. Diba? So, hanggang ngayon, yun yung ano namin, yung mga nasa catalog, no? And, eto pa, sa Web3 Bulacan, yun nga, nasabi ko sa'yo, meron mga collaborations na nangyari doon. Meron kaming nabuong community na ang pangalan ay ANMB or medyo sa Tagalog, no? It's airdrop for dummies or airdrop ng mga bobo. Okay? So, nag-build kami doon ng Telegram bot na parang may campaigns, okay? And it's actually launched na. Yun yung masaya doon, no? Si ANMB kasi is meron siyang 14,000 organic members na talagang strong. Nagugulat nga ako minsan pag check ko doon ng messages, nasa 8,000 plus na agad. Saan yung Telegram? Telegram. Oo. Na kung saan, doon kasi kapag usapang airdrop, mostly mga free, free opportunities sa Web3. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng bot for that, na ang pinaka ginagawa is kapag merong campaigns sa mga B2B na we need user acquisitions, etc. na maglalaro ng game namin, and walang babayaran yung mga players dito, no, to take note.
So, inilalagay namin sila as campaign dun. So, parang anong nangyayari, nagko-collaborate yung sa side ng community, yung 14,000 strong na ANMB, and then yung mga projects na nangangailangan ng users. Tapos, yun nga, That's good. Web3 Bulacan has KOL, community managers, graphics, complete na team to ng mga leaders, no? Kaya nakakatuwa. So, yung collaboration is nakita natin na kapag nangyari itong mga to, something na magiging profitable din to along the way. And then, from that, yun nga, we are building it, yung mga components na yun, na kapag nag-mature yun, hopefully, ang talaga makita natin throughout the years is maging profitable siya. So, that's the end goal. For now, talagang, todo kayod, todo grind. Ganap lang ng lahat. Wait, paano pala yung sa team, no? Diba? So, yung 10 co-founders and merong mga, mga sangay na mga devs, no? Pero, so, yung IT department sa service, mainly yung mga co-founders din. Paano sa R&D, yung mga games, yung si Connect, yung si ANMB. Sino gumagawa nun within the team? Or halo-halo na rin yun? Si ANMB is totally separate, no? Kasi nasa Web3 Bulacan yun. Okay. Yung R&D is, habang sabihin na natin na natapos na nila yung task nila extra na time. makasama namin, that's when we do yung R&D. Kasi nga yun nga, it's we need to ensure na sustainable tayo. We keep it lean yung team. And then kung kailangan natin mag-project based na iba kasi hindi kaya ng load. So, hanap tayo sa nagko-connect tayo sa community. Okay, interesting. So, talagang ganun lang yung cycle. So, the moment na all goods na sila sa task, then we can proceed with the R&D side. Ganun din. Ako rin mismo, gusto ko rin talaga mag-code kapag wala na akong kausap sa mundo. So, yeah, ganun lang. Last question pala. So, DiviCode is purely bootstrapped, pero yes. Open ba ito investors or sa ngayon hindi? Ganito, like I said, we're building yung product and services. Yung open for investment is yung product and services. Okay. Si DiviCode per se, yung creative thinking nun is entirely sinesecure namin na as much as possible nasa side lang namin. Kasi nga, that's the most comfortable part sa amin na at least tuloy-tuloy kami mag-R&D. Kasi kapag may pumasok na kung sino and then meron siyang gustong gawin sa side niya, madederail yung initial na vision ng team, no? Pero sa amin naman, kung open for investor o investment yung product and service, yung IT department willing. Ito, yung sa IT department. Yung IT department is talagang stay as it is. Okay. Pero yung product and services, dun sila pwede pumasok. So yeah, interesting. Actually, that's a good way to think about it. Kasi totoo naman you have to maintain your independence din. Yes. Ayun, so maraming salamat, Ellie. Grabe, lagpas 1 hour na tayo. And thank you so much sa pag-share sa business strategies and actually kwento ni DiviCode. Sobrang natawa ako dun sa kwento mo as bantay ng comp shop dati and kung paano doon actually pala nag-ugat din si DiviCode and ang iyong kumbaga passion for crypto. For our listeners, baka may nakikinig na gustong makaalam pa more about DiviCode. So ulit, you can club or you can lead them to social media channels or the website, and how can they contact you? Sige. So, ayun nga, you can visit our website www.divicode.tech, and sa facebook.com/divicode.tech or DiviCode Technologies Incorporated. And then you can also reach me out sa Facebook. Mas active kasi sa Facebook, no? So, facebook.com/ikawalo ni Ellie. Okay? Or you can visit yung aking personal page na facebook.com/ganap with Ellie. Dalawa pala ang Facebook mo. Yes, salamat. Salamat. Thank you. Thank you very much to our 50 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new BPO clients. If you know any Western-based business that might have a need, let us know. Britanna, a cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business
business budget. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs that are scaling or finding product market fit. Wonder Brand, next generation data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. School Tech, all-in-one AI-integrated school and learning management system for small and medium schools. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. East Point Business Outsourcing Services, the one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Nspace Cebu, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. DVCo Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Drive Manila, PH's largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Codejam, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Code Camp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.